mahal ang kuryente kahit madalas itong nawawala. Maaayos pa ba natin ang problemang yan? Actually, meron naman talagang solusyon o mga solusyon, pero hindi ito magiging madali. And they won't be cheap either. Kasi kailangan nating baguhin ang buong electricity system natin. Paano? Let me paint you a picture of our current power grid. The Philippines is mostly powered by a few big power plants, mostly fueled by coal, oil, or gas that we import from other countries. Ang kuryenteng ito ay napapadala sa lahat ng sulok ng bansa gamit ang transmission assets o ang tinatawag nating power lines. Pero kung may problema man sa imported fuel, sa linya o sa planta, blackout o taas presyo agad. And experience tells us na maraming problemang nangyayari sa tatlong bahaging yan. Diyan papasok ang concept ng isang flexible at decentralized na power grid. Para maintindihan yan, tandaan ang saying na ito, don't put all your eggs in one basket. Credit sa Institute for Climate and Sustainable Cities para sa analogy na yan. Sa electricity system kasi natin ngayon, nakalagay halos lahat ng itlog sa basket ng power plants na gumagamit ng imported fossil fuels. Pero, kung masisira o magmamahal ang basket na yon, naku, awa na lang talaga sa atin. Pero, what if i-split natin ang mga itlog na yan sa mga mas maliliit na basket, lalo na for solar, hydro, and wind power. Plus, dagdagan pa ng battery storage para magamit natin ang kuryenteng yan round the clock. Ang resulta, rain or shine, peak demand o hindi, may kuryente tayong babagay sa kahit anong sitwasyon. Yan ang tinatawag nating flexible grid. Para naman sa decentralized grid, ipakalat dapat natin yung mga basket na yan sa iba't ibang sulok ng bansa para hindi ganoong kalaki yung epekto kung may masirang planta, may mag-trip na power line, may biglang pagtaas ng electricity demand o may dumating na bagyo. Pero baka sabihin mo, ang dami-dami mo namang pangarap. Sinong gagawa ng lahat ng yan? At valid question yan, lalo na since nakadepende ang mga solusyon na yan sa transmission assets na napakabagal itayo kumpara sa pagtatayo ng power plants. Ang problema, mostly privatized na kasi yung electricity system natin. That means, hindi rin natin sila mapupwersang mag-increase ng investments o madaliin ang upgrades. Kasi, kung feel nilang hindi sila kikita dahil magiging masyadong mahigpit ang regulations natin, baka maglaho yan sila at wala na naman tayong kuryente. Ibig sabihin ba niyan ay wala na tayong magagawa? Hindi naman. Maraming suggestions ang mga eksperto. And the end goal is something that has been enshrined in our laws all along. An electricity industry where consumers have the power of choice. But, like with almost everything else in our government, ang problema ay nasa implementation. In fairness, nasa tamang landas naman talaga ang government. Meron silang transmission development plan outlining key projects. Gumagawa sila ng incentives for green energy at may iba't ibang regulations sila for all parts of the electricity industry. Kailangan lang nilang i-improve yung mga yun through a lot of different policy and market decisions that I won't bore you with now. But in the meantime, alam mo ba na ikaw, yes, ikaw, ay may magagawa bilang isang consumer? Ops. Before ka mag-react na bakit responsibilidad mo na naman, isipin mo ito. Kung nagbabayad ka na ng napakataas na electricity bill, kung saan wala kang kinalaman sa buong decision process nito, baka mas gusto mo na lang i-invest yan sa kuryente na kontrolado mo. May dalawang options ka para dyan. Pwede kang mag-invest sa rooftop solar. Non-wired solution kasi ito. Which means, hindi ka mamamblema if mabagal ang pag-construct ng mga power lines. Kung hindi abot kaya ang pagtayo ng sarili mong solar, meron din tayong tinatawag na Retail Aggregation Program o RAP, kung saan pwede kayong mag-ipon-tipon ng mga kapitbahay o kakondo mo para pumili ng clean energy supplier of your choice at a cheaper rate. Pero, to be honest with you, hindi ba perfect ang mga options na ito? And marami rin kailangang gawin ang government and lalo na ang mga distribution utility natin. While it's true na kailangan nilang i-balance ang needs ng electricity companies and consumers, sana naman pag-isipan nila ulit kung paano ba magiging mas fair ang pag-share ng risks sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Kasi sa ngayon, sagot ng consumers ang lahat ng risks. At higit sa lahat, dapat talaga all out ang effort sa pag-invest sa isang flexible at decentralized na power grid. Kasi walang isang silver bullet na power plant na kayang ayusin ang sira nating power grid. Kahit nuclear power plant pa yan, variety ang magiging solusyon. And to achieve variety, lahat dapat tayo magtulong-tulong by collectively choosing clean, distributed energy for the entire country.